So may nakuha na tayong booking, no? Sa bahay pa lang nag-aantay na ako ng booking para hindi sayang yung gasolina pag sa kotse tayo nagantay. So balitaan ko kayo pagka nandun na tayo. Papakita ko rin sa inyo kung ano yung pipick upin natin. Let's go! Basta kayong kausap ko? Oo. Okay, okay. Basta medyo ka na natin. Ito lang po ba? Oo, yun lang. Okay, okay. So, ayun lang pala. Pagkatapos natin pick upin yung first booking natin, pinasukan agad tayo ng booking na going to Cainta naman. So, sobrang magkalapit lang sila. Wow. Tinignan ko sa mapa. Goods na to, itakbo na agad natin to para marami pa tayong oras para maggurami sa bandang Rizal. Nag-offer sila ng cash assistance sa mga survivor. Okay na lang po mo. Okay. Okay po yun. Okay. Tapos doon na lang po kami mag-basis sa tahanan. Sige. Ayan lang po, sir. Ito lang po. Lalamog kaya, boss? Apa, lalamog. Susan. Nakakuha na naman tayo ng booking. Going to Cainta ulit. So, nandito lang siya sa may Paranaque. 5 kilometers away. So, damputin na natin to. So, triple book na tayo ngayon. So, damputin na natin to. Tapos, proceed na tayo. Let's go. So ayun, share ko lang, no. According dun sa pickup, hindi siya aware na may booking or may parating na lalamove. So tinatawagan ko yung order contact, which is yung nagbook. May sinasabi siyang pangalan or company na hindi rin alam ni pickup. Pagka ganun, kino-confirm muna natin lahat, no. Sinisiguro natin na pagdating natin doon is pickup na lang, tapos sibat na. So sa ganitong klase kasi ng trabaho, isa sa pinakamahalaga sa atin yung oras natin bukod dito sa sasakyan. Actually yung pag-aantay may bayad nga yan every 30 minutes. Pero hindi naman na tayo naniningil ng ganun unless umabot siya ng 1 hour to 2 hours. Kaya hanggat maaari, iiwasan natin magkaroon ng delay dun sa pick up kasi sayang yung oras natin. Imbis na nakaka-pick up pa sana tayo ng ibang booking or mga along the way na booking pangsabay sa kanya, is nauubos yung oras natin sa wala. Kaya lagi nyo tatandaan, i-verify nyo lahat bago kayo magpunta dun sa pickup location. Yun, so na-drop na natin yung isang Cainta natin. Punta na tayo sa Taytay. Sir, picturean ka lang din po. Yan ako sa cancer, yun lang. Opo, yan lang po eh. Walang grinder. Walang grinder. Walang grinder. Sigurado, shipping ganito. Kaya lang yung grinder. Ayun, yun. Okay, nandun. Safe, safe.
Alright, na-drop na natin yung second drop off natin sa Taytay. So proceed na tayo dun sa isang kainta natin. Let's go. Hello po, lalamove po. Ito po. Picturean ko lang din po. Okay, after nating i-drop yon, nakakuha na tayo ng booking pa uwi na 3 Paranaque. Ayan. Papakita ko pala sa inyo yung drop off niya. Sobrang magkatabi lang sa Paranaque. So ayos to, maganda to. Tipid sa gasolina. So let's go. Talbog na tayo. Sir, magkasabay na yun lang yung bakal na yun. Saan ba, Pinapa-pick sir? up niya. Check ko sir. Isang item lang. Ayan po ba? Ito lang. Oh, kasya pa yun sa trunk. Hop, yan. Okay sir, thank you. Picture. 17 na. Okay. Ayaw. Oh, tama. Galio, Benson. So 17 pieces, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alright, peace out. Okay, natapos na natin yung last drop natin sa may City of Dreams. Medyo mahaba-haba nga lang yung gagapangin natin pa uwi. Bala ko kukuha pa sana ako going to Muntinlupa from dito sa may Paranaque. Pero baka hindi na. Gusto ko na rin umuwi Ayoko na magantay. So, let's go. Magtuos na tayo. Okay. So, ito na yung kinita natin, no? So, kita nyo, ngiting 3K na naman tayo. So, sa bali 487, 750, 613, 401. So ito yon, mga pumasok sa GCash natin. Tapos yung credit wallet naman natin, nagkaroon tayo ng 439. Tapos yung last booking natin ay 620, yung dito sa Paranaque. So meron tayong total of 3,310. Kita ba? Yan. Ito pala, i-attach ko na lang pala dito, yan. So, meron tayong total of 3,033.10. Ngayon, minus natin yung mga nagastos natin, no? Yung gasolina at saka yung kwek-kwek. So, nag-kwek-kwek pala ako kanina. Siguro mga nasa 50 pesos yun nagastos ko doon. So, 310 minus 50 minus 700.
Yung gas pala natin is 700. Medyo malaki yung nagastos ko sa gas, no? Kasi traffic. Medyo mali ako ng calculation dun sa oras ko kanina. Kaya na-traffic ako sa C5. Pero okay lang yun. Walang problema. Tapos 50 pesos naman yung kinain ko na kwek-kwek. So, meron tayong malinis na 2560. Yan, okay, lalagay ko ulit dyan. Meron tayong 2560 na take home. Tapos sa app pala, kumita tayo, yung kinita natin sa app is 2336. So, ayun. Kung mapapasin nyo, mas mataas yung pumasok dun sa GCash natin compared dun sa actual delivery fee niya. Syempre, kasama na dyan yung tip, usually. So, kung mapapanood nyo yung other videos, mga other video ko kung paano tayo makipag-usap sa customer, alam nyo na kung bakit lagi tayo may tip. Not bad ulit siya para sa February, para sa Feb-ibig na ghost month ng mga usually mga businessman and everything. Yan talaga yung ghost month, February. Kaya mapapansin nyo maraming driver or rider dun sa mga groups yung nagre-reklamo sa mababang fare ni Lalamove. Well, reasonable nga naman kasi nga naman konti na yung nagbubook. Kailangan gumawa ng strategy ni Lalamove para marami pa rin customer yung gumamit sa kanya. So, kita nyo naman, pagka naman bare months, okay naman yung kitaan natin, di ba? Saglit lang tayo sa kalsada. Talagang paldo. Pagpatak ng mga bare months, ayan na, paldo na yan. Kasi marami ng pera yung tao. Pero sa ngayon kasi ganyan, nagko-cultivate ulit sila, or I mean, nag-iipon pa ulit dun sa mga ginastos nila nung December. So, okay lang, reasonable, di ba? Ang suggestion ko lang kasi is wag nyo siyang gawing bread and butter, no? Wag nyo masyadong karirin. May mga araw talagang ganyan. At saka mas maganda kung meron kang other source of income, hindi lang to si Lalamove. So, ayun muna ulit para sa araw na to. Nice grind ulit tayo. Mag-like, share, and subscribe sa YouTube channel, page, ano pa ba? Follow sa TikTok, yan. Para tuloy-tuloy tayo makapagbigay nung ano no, nung updates or mga tip para sa Lalamove, lalo na sa mga bago or mga aspiring dyan. So, yun lang. Yun muna sa ngayon, talbog na ako. Yo.